Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. PTNK Day Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Shika Sandigan na pansamantalang humahalili kay Miss Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day po, Miss Sharon. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine at Philippine Commission on Women. At happy TNK Day din sa iyo, Shika, at sa mga nakikinig sa ating dito po sa Radio Magazine 1278 AM kung saan live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At tuwing Sabado naman po ay meron din tayong replay ng ating programa sa Radyo Pilipinas Radio Publiko 738 AM mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 po yan ng hapon. At syempre, mapapanood din tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At para naman sa mga ka-TNK natin na gustong balikan ang ating mga past episodes, bisitahan lamang ang aming website na makikita sa inyong mga screen. Nako, ang bilis ng panahon, Shika, no? Dahil nagsisimula na ang Burr Months. Diba? Starting October yan at ang Pilipinas nga ay kilala na sa pagdiriwang ng longest Christmas celebration in the world. Kaya sa mga ka-TNK natin na nagsiselebrate na ng Pasko, ngayon pa lang, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Pero Miss Sharon, ako, bukod sa pagsisimula ng Burr Months, meron din tayong mga iba't ibang observances ngayong September. Yes. Sa katunayan po ay globally, kinikilala ang September bilang Polycystic Ovary Syndrome o PCOS Awareness Month. At yun ang pag-uusapan natin ngayon dito sa TNK. Very exciting ako. Ang dami ko itatanong. At syempre, dahil usaping pangkalusugan tayo ngayon, sigurado ako na yung marami ang makaka-relate sa ating episode. Pero bago natin ipakilala ang ating featured guest ngayong araw, alamin muna natin ang ating featured God Work for the Week. God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. PCW pinangunahan ng 5th GFPS Convention para sa Gender Equality at Women Empowerment. Pinangunahan ng Philippine Commission on Women ang ika-5 National Gender and Development Focal Point System o GFPS Convention mula September 1 hanggang September 3, 2025 sa Crown Plaza Manila Galleria. Ang 3 araw na pagtitipon ay naglalayong palakasin ang implementasyon ng gender perspectives sa mga patakaran at programa ng gobyerno. Kasama sa programa ang plenary sessions at simultaneous breakout sessions na nakatuon sa iba't ibang bahagi ng Magna Carta of Women upang matugunan ang partikular na pangangailangan ng bawat sektor. Sa temang Reaping Gains, Celebrating Milestones and Strengthening the Roles of GFPS for Gender Equality and Women's Empowerment, kinilala ang progreso sa institutionalization ng GAD sa mga ahensya ng gobyerno pati na rin sa mga policy reforms, transformative programs at gender-responsive initiatives na nagtataguyod ng gender equality at women empowerment. Sa kanyang welcome remarks, binigyang diin din ni PCW Chairperson Ermelita Valdeavilla ang mahalagang papel ng GFPS na tinawag niyang haligi na nagdudugtong sa ating mga estratehiya.
Samantala, pinaalalahanan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa pamamagitan ni Undersecretary Goddess Hope Libiran na ang pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan ay hindi tukulin ng iisang ahensya lamang. Sa loob ng 3 araw, nagtipon ang mga miyembro ng GFPS mula sa iba't ibang panig ng bansa upang mag-aral, magbahagi at makipagtulungan sa pagtataguyod ng gender equality at women empowerment. Mula sa plenary at parallel sessions hanggang sa best practices at inspiring exchanges, ipinakita ng GFPS Convention kung gaano kalayo na ang narating ng ating advokasya. Nananawagan naman ng PCW sa lahat na dalhin ang mga natutunan pabalik sa kanilang opisina at ipagpatuloy ang apoy ng inspirasyon na isiniklab sa GFPS Convention. Kaya naman sa lahat po ng miyembro ng GFPS sa buong Pilipinas, kasama ka na doon, Ms. Sharon, bilang bahagi ng PBS-BBS GFPS Executive Committee, good job po sa inyo. Thank you, Shika, and thank you rin po sa Philippine Commission on Women. Samantala, from featured GADWork, dumako naman tayo sa ating Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, dahil nga ang September ay PCOS Awareness Month globally, ito ang ating Say sa TNK Question of the Week. Ngayong PCOS Awareness Month, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang impormasyon na dapat malaman ng publiko tungkol sa PCOS upang mas maintindihan at masuportahan ang mga kababaihan? Nakapost na po ang tanong na ito sa PCW Facebook page kung saan pwede kayong mag-comment at magbigay ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong mga insights bago po matapos ang ating programa. Uulitin ko po ang mga numero 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. May say talaga ang ating mga ka-TNK. Yes. Kaya naman, upang lumawak pa ang ating kaalaman tungkol sa Polycystic Ovary Syndrome o PCOS, may makakasama tayo live dito yan mismo sa ating studio. Sino kaya siya, no? Alamin natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahan ang kanya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Okay, welcome back po dito po sa TNK at sa Tinig ng Kababaihan. At dahil nga po PCOS Awareness Month ngayong September, ang ating episode po sa araw na ito ay pinamagatang PCOS, Usaping Pangkalusugan ng Buong Lipunan. At para po ibahagi sa atin ang kaniyang kaalaman tungkol sa PCOS, kasama natin live na live po, talagang live na live, hindi po sa Zoom. Dito po sa studio ngayon si Dr. Mona Ethelyn L.U. Senolos, isang OB-GYN mula, tama ba? OB-GYN pala. Noong panahon namin, gyne ang tawag. OB-GYN mula sa Reproductive Endocrinology and Infertility ng Quirino Memorial Medical Center, also National Kidney and Transplant Institute at St. Luke's Medical Center, Quezon City. Happy TNK Day po sa inyo, Doc Mona. Happy TNK Day sa inyo, Miss Sharon and Miss Shika. Thank you sa pag-anyaya sa amin, mga OB-GYN, para pag-usapan itong pinaka-important na topic na PCOS or PCOS. Okay, Ayan, welcome po. Welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan. So bilang panimula po sa ating talakayan, ano po ba itong PCOS at totoo po ba na may connection ito sa pregnancy loss? At isa po ba itong ovarian cyst? Okay. So, PCOS, mas naririnig natin siya as PCOS or PCOS. Pero ang totoong meaning niyan ay Polycystic Ovary Syndrome or Polycystic Ovarian Syndrome. Kaya siya tinawag na syndrome kasi grupo siya ng mga simptomas or senyales na nakita sa mga kababaihang may PCOS. So, yung mga doktor noon, yun yung mga nakita nilang kumpul-kumpul na senyales, kaya tinawag nilang ng PCOS. Pero yung simptomas na yun ay number 1, irregular na menstruation or hindi nagkakaroon ng mens. Yung pangalawa, mas mataas yung parang male or lalaki na hormone, yung testosterone or androgen. So, ang nakikita sa mga babaeng may ganong problema or mataas na male hormone ay yung pagkakakalbo or hair loss. Tapos mas mabalbon, tsaka mas may tigyawat. Yung malalaking tigyawat talaga. So, acne. Opo, acne. So, problematic siya. So, yung mga may derma problem, minsan nire-refer ng derma po sa amin. Pag hindi na kaya yung mga acne na ng topical, ganun po. Tsaka last, yung sa ultrasound, kasi nakikita na may mga maliliit na bilog-bilog, yung kaya siya tinawag na polycystic ovary. Pero sa katotohanan, yung tanong niyo nga, Miss Shika, ovarian cyst ba talaga sila? Hindi sila ovarian cyst kasi maliliit sila, follicles, or yung itlog talaga ng babae sila. Yun po. So, hindi po talaga ito isang klase ng Cyst. bukol. Hindi siya bukol. Normal bukol. siya na part ng katawan or ovary natin. So, hindi siya kailangan tanggalin kumpara dun sa ovarian cyst na bukol po. Pero ano po ang cause nito? Basta na lang ba? Kasi meron bang, di ba, may ibang babae may PCOS, yung iba wala. Paano po, ano yung causes nito? Okay, so yung cause is actually yung genes talaga yan. Kaya pamilya din po yung may mga ganyang simptomas. So mapapansin po ng mga pasyente natin, baka yung tita, yung pinsan, may mga irregular mens din. Opo, namamana siya. So yung mga may mga balbon or nalalagas na buhok, yun. Ano din siya, yung mga may acne, medyo familial din kasi yung mga ganyan po. Yun yung cause. Pero natitrigger din siya lalo ng mga ginagawa natin or kinakain natin. So baka mamaya pag-usapan po natin yung mga factor na yun kung ano nakaka-trigger sa hormonal imbalance ng PCOS. At natanong ni Mishika kanina, yung pregnancy loss. Opo.
Kasi 'di ba yung polycystic ovary syndrome nga, irregular yung mens. Kasi ang main problem dun sa reproductive system natin is yung hormones. Yung hormones kasi dapat maayos, organized. Yung unang 14 days dun po tayo, yung itlog natin unti-unting lumalaki, nahihinog. Tapos, di ba, puputok, nag-o-ovulate. Ayun, estrogen po muna yan, yung ginagawa ng ovaryo natin. After po, nag-mature, pumutok, tsaka pa lang siya gagawa ng progesterone, yung itlog natin. Kaso sa polycystic ovary syndrome, hindi siya nangingitlog ng maayos or hindi nahihinog ng maayos yung itlog na dapat mahinog at pumutok, no? So, walang progesterone yung napoproduce, puro estrogen po. Tapos, hindi lang yan, yung male, sinasabi nga natin, mas mataas na kaysa sa karaniwang babae, yung male hormones din po. Yun po yung androgen, ano? Yung androgen, yung testosterone, yun po. Kaya nga mas mabalbon, mas minsan naglalagas yung hair, tsaka yung acne, yung tigyawat. Yun po yung mga epekto ng mas taas na male hormones sa katawan ng isang babae. So, yun din po, kasi pinoproduce din yun ng ovary. So, yung tinanong mo nga kanina, ano yung cause? At sabi ko po, genetic, namamana. So, may relasyon din po yung mga hormonal problem na nangyayari sa ovary dun sa insulin na resistance na tinatawag natin. Ng isang babae. So, yung PCOS, may connection siya sa insulin resistance. So, yung insulin, pag resistant yung katawan natin sa insulin, tumataas yung insulin natin sa dugo. Pag tumataas yan, yung epekto sa ovary ay mas magpuproduce ng male hormone. Kasi may receptor din. May effect din yung insulin dun sa ovary. Kaya yung mga may diabetes, may family history, mas prone din sila. Sa PCOS. Opo. Sabi niyo nga po, yung mga may diabetes, mas prone sa PCOS. Yung may PCOS po ba? Mas prone din naman sa diabetes. Lalo na sa pagbubuntis po. Doon po namin nakikita yan. Kasi sa pagbubuntis, biglang tumataba. Additional problema sa insulin pag tumataba. Na-mention nyo nga po yung mga manifestation po ng PCOS, no? Yung pagtaba, na-mention nyo rin na isang manifestation din. Meron bang may PCOS na hindi tumaba? Meron naman din po. Yung pagtataba is, hindi naman siya talaga manifestation ng PCOS. Parang lang siya, yung mas prone po yung mga kababaihan nating may PCOS na tumaba kasi may insulin resistance nga po. May connection din yung insulin resistance dun sa parang sistema ng katawan na mas prone siya na mas gusto niyang kumain, ganun. Yung sa brain talaga yung connection. Yung sa hormones din, papunta sa brain na parang yung hunger and satiety, connection. Okay. Doc, meron bang connection o yung, kung meron pa pong mga myth or misconception yung PCOS na dapat malaman ng ating mga listeners? Kumbaga, di ba sabi nyo nga po, pwedeng namamana, pwede ring outside factors, no? Or bukod kasi ang dami na nagsasabi na hindi, parang simula bata ba talaga ang PCOS? Is that a misconception or truth? So, yung simula bata, kasi genetic siya, so meron na talaga kahit bata. Pero, yung condition din ng ating mga nanay or yung mga pregnant women, tuwing buntis sila, tapos tumataba sila, nagiging abnormal yung processing sa loob ng katawan, pwede silang mas ma-expose sa male hormone, yung androgen, dahil nga sa insulin resistance. Pag may insulin resistance, pag tumataba tayo, nagkaka-develop tayo ng insulin resistance po.
So, pag ang isang buntis, tumataba, nag-insulin resistance, may epekto din yun sa ovaryo niya. So, pwedeng tumaas yung male hormone and then, mapaprogram yung baby. So, yung baby din, masistimulate doon. So, mas prone siya for polycystic ovary syndrome. Pag inilabas na siya, kahit na wala dapat silang genetic na ganun. So, madami nga po pala mga haka-haka din talaga about sa PCOS, Pero, siguro nga po, marami rin mga kababaihan na hindi nila alam na kung meron ba sila ng PCOS dahil wala sila ng mga common symptoms or which is, ito rin po yung rason, bakit hindi sila nagpapa-check up. Yung iba nalalaman na lang nila during pregnancy. Pero from the perspective po of a medical specialist, paano po kaya madadiagnose ang isang tao kung mayroon siyang PCOS? Ano po ba yung mga dapat niyang gawin ng mga kababaihan para makapagpa-check, para kapag magpa-check up sila kahit hindi pa sila pregnant? And ano po ba yung test na isinasagawa or yung assessment to diagnose someone with PCOS? Okay, medyo madami po yung tanong. Pero sabihin niyo lang po sa akin kung hindi ko nasagot siya, So, paano natin malalaman at paano malalaman ng isang pasyente na baka may PCOS siya? Yun yung pinaka-importanting question siguro. So, sinabi ko nga, syndrome siya. So, yung syndrome, grupo ng mga simptomas. So, yung kung meron po ang isang babae, dun sa mga sinasabi ko po, yung problema sa regla, so irregular yung mens, or hindi siya nadatnan talaga, so yun, marker na yun na kailangan magpatingin. Pwedeng hindi siya PCOS, pwedeng ibang problema pa din. Pero that fact na hindi normal yung regla mo, dapat magpatingin ka talaga. So ano ba ang hindi normal? Kung more than 35 days ang pagitan, abnormal na yun. So, more than a month, yun, parang ganun. Or less than 21, too short naman yung interval. Yun. Kahit po ba, kunwari, yung 35 days, isang beses nangyari sa'yo yun, then the following cycle, nag-normal ka ulit, then nag-normal ka ulit, then nag-35 ka ulit, kailangan magpa-check ka na po. Kung isang beses lang, pwede namang hindi talaga PCOS yun kasi may other factors nga. Pero kung tuloy-tuloy regular na yun, ka na irregular, ganon? Oo. Mas yun, nakakabahala po. Tsaka dapat magpatingin. And then the second one, yung sinasabi ko nga, yung mga sinyales na may mataas tayong male hormone. So yun nga yung nag-shed ng hair or yung iba talagang natatanggal, nakakalbo na talaga. Opo. Tapos yung iba yung balbon or lalo na yung sa upper lip and sa chin po, dun yung hindi pino na buhok, yung parang sa lalaki. Ayun. Sa sa armpit? Sa armpit normal po. Pero yung dito sa facial hair, hindi po kasi yung normal. Pero yung thickness, yung parang sa armpit na thickness, ganun po. Yung tumutubo. Kahit isa, dalawa lang, na yun, abnormal na po yun. Tapos, yung last, yung tigyawat. Oo nga, yung maraming acne. Oo. Okay. Doc, after ma-diagnose, the next goal is yung cure nga po. Paano ba mamamanage ang PCOS? Ano po ba ang treatment? Option po ba na pwede natin na, available? Meron bang treatment ang may iniinom ba? Kumbaga, what is the cure? Okay. So, medyo isang misconception yun na maku-cure siya kasi genetic nga siya. Lifetime po ba siya? Lifetime po siya. Pero the good news is, it can be controlled. It can be managed. Oo. Okay. Kaya nga, hindi naman lahat ng may PCOS may problema sa pagbubuntis. Opo. So, kaya siyang ma-manage. Mas lumalala siya pag nag-gain ng weight. Medyo sensitive talaga ang isang babaeng may PCOS na genes sa additional fat or overweight, excess weight. Yun, yung excess fat na yun kasi yung genes nga ng PCOS, medyo may insulin resistance na dadagdagan mo pa ng weight or fats. Another, kasi yun yung additional weight or fat is itself, kahit wala kang PCOS, magde-develop ka ng insulin resistance yung katawan mo dahil dun.
So parang naging doble yung problema pag tumaba po. So dahil may relation siya sa insulin, yung tamang diet. So ano yung tamang diet? Parang diabetic diet po. Low talaga in carbs. So ano po ba yung carbs? Not just sugar, even fruits. You need to know yung low glycemic index ang tinatawag. So, low sugar content na fruit. Yun. Tapos, yung mga vegetable, meron ding vegetable na mas merong carbs kaysa kumpara sa iba. So, yun po. So, actually, kung isang plato, half nung plato vegetable. 1/4 meat, 1/4 carbs, and complex carbs na low glycemic po. The less processed, the better. Okay. Kasi insulin-related nga siya. Ayun. Doc, na-mention ko sa inyo kanina, no, na yung anak ko ay may PCOS. Ang kinakain niya na ngayon as rice, shirataki rice. Pwede po ba yung alternate sa ano? Ang sabi nga nila po, mas lower yung glycemic index. Pero yung amount is still important. Kaya nabahagi ko rin na half of the plate talagang veggies. Kasi ang vegetables, wala siyang carbs, high in vitamins and minerals, high in fiber, so mabubusog siya, hindi niya ma-feel na gutom siya. Tapos, yung protein, 1/4 din po. Ayun po, nabanggit nyo nga po kanina, no, prone din sa diabetes ang mga babae po na may PCOS. So, isa po ito sa other health implications din ng pagkakaroon nito po, no. Nakakapekto rin po ba ito dun sa mental and emotional health ng mga babae? And ano po yung long-term health risks ng pagkakaroon ng PCOS? Pwede po ba itong maging cause ng iba pang sakit? Actually, marami siyang pwedeng maging komplikasyon. So, unahin natin ang emotional and mental health, no? Kasi, yung polycystic ovary syndrome, problema sa hormone. Hormone ng babae. Kaso, related nga din siya sa insulin na hormone, which is yung diabetes na hormone natin. Tapos, yung pag may insulin resistance at tumataba na ang isang babae, syempre may effect yun emotionally sa atin, tsaka sa confidence level, sa image natin, yun. So, yung emotional and mental na impact niya is not only because of the hormones talaga ng problema ng PCOS, but more of yung sa overweight din, tsaka yung lack of physical activity siguro dahil medyo mas mahirap gumalaw pag mas malaki na yung katawan, ganun. But we see improvement naman if nag-lose ng weight, mas controlled yung PCOS. So, yun pala, aside from nutrition, physical activity is very important. Yung exercise din talaga. And high impact na exercise ang kailangan ng isang polycystic ovary syndrome. High impact? High intensity. Talaga? As in, lahat nag-work? Oo. Kasi may resistance nga yung katawan mo sa insulin at yung sugar hindi masyadong napaprocess. Kasi yung insulin yung important para ma-process ng body yung sugar. So, tutulungan mo siya. So, mas mataas na intensity na exercise. Actually, parang minimum 3 times a week na 1 hour per exercise 3 times a week na high intensity. Grabe, no, 1 hour. Tsaka yung mga weight, mabanggit ko lang. Favorite ko kasing banggitin. Si Judy Ann Santos, di ba? Ano siya, di ba medyo malaki yung weight niya before, pero nag-lose siya. High intensity yun. Hindi ko alam kung PCOS po siya, pero isa siya sa mga magandang story of how to lose weight. But high-intensity exercise yung kailangan to lose weight din po. Yan po ba, pag sinabi yung high-intensity exercise, yan po ba ay sa gym or kahit lang sa bahay? Pwede naman pong sa bahay. Kaso, kailangan mo ng weights, kailangan mo ng parang training or may mag-guide sa inyo kung ano po yung kaya ng katawan. Kasi hindi rin pwedeng diretso. Tayo-tayo lang. Oo. Baka ma-injure naman din. Yun. Okay, maraming salamat po Doc Mona. Medyo bibitinin po natin yung ating discussion. Samantala po, syempre muna tayo ng
ating mga ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang PCOS, usaping pangkalusugan ng buong lipunan, kasama pa rin po natin live ngayon dito sa ating studio si Dr. Mona Etheline L. Senolos. So, para sa pagpapatuloy po bago po tayo magpatuloy, shout out nga po pala kay Miss Jing, kay Miss Feliz at sa bumubuo po ng SCD po, ang aming Sectoral Coordination Division. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayun po. Okay. Kanina nabanggit po natin na ang connection ng PCOS at pregnancy loss. So, nais lang po namin malaman, ano po ba yung options for women with PCOS na nagnanais pa ring mabuntis at maging isang ina? Oh, okay. Options. So, number 1, yung lifestyle, yung nutrition and exercise, important yun bago mag-try mag-pregnant. Kasi, kung hindi maayos yung timbang natin, pag magbuntis tayo, lalong tataas talaga yung timbang. For sure yan. Pero kung may polycystic ovary syndrome ka, mas prone ka nga to gestational diabetes. Mas prone ka rin to preeclampsia or yung hypertension during pregnancy. Kasi mas higher risk ka nga na tumaba. Tsaka diabetes in pregnancy. So, yung taba and diabetes, mas higher chance for preeclampsia. So, yung hormonal problem na sinasabi natin, na hindi nga nagpo-produce ng maayos na progesterone, tapos mas mataas yung male hormone, yun din yung problema, kaya nakukunan. So, minsan, yung production ng progesterone, kahit nagpo-produce siya, bilang PCOS, nahihirapan yung normal na pangingitog, pwedeng hindi the right amount yung meron sa katawan niya. So, kailangan magbigay pa ng additional pampakapit. Kaya yun binibigay ng mga OBGYN. Yung pampakapit na progesterone. So, kailangan mas alagaan. Pero, ang important din is, para maiwasan tong mga diabetes in pregnancy or hypertension, maayos yung pagkain during pregnancy, tsaka pwede pa rin mag-exercise kahit pregnant. Basta okay sa OB mo, walang problemang iba na para hindi ka mag-exercise,
pwede pa rin mag-exercise during pregnancy. Healthy po yun. Okay, Doc, tanong ko lang din, follow up dun sa sinabi nyo. Kasi sinabi nyo, prone ang mga may PCOS sa diabetes, hypertension, ano pa po na pwedeng yung mga sakit na mga pwedeng long-term na komplikasyon kung hindi na control ang PCOS. So sabi nga natin, balik natin dun sa symptoms, no, na irregular yung menstruation, hindi nga nagpo-produce ng progesterone, hindi nangingitlog. So pag tuloy-tuloy lang estrogen yung ginagawa ng ating ovaryo or yung katawan, tuloy-tuloy yung lining ng ating matres, yun kasi yung pinupuntahan nung estrogen or progesterone. Kaya tayo nagme-mens. So, yung lining ng matres, tuloy-tuloy yung magiging makapal. Kaya, pag makapal yan, pwedeng maging, in the long run, cancer ng matres. O yun. Kaya, sinasabi nga natin na pangit yung hindi nagre-regla. Hindi nagre-regla kasi tuloy-tuloy na kumakapal at walang progesterone. Yung progesterone kasi yung nag-o-organize or nagpapanipis para mas kumapit nga yung baby. Tapos, kung walang baby na nabuo, nagme-mens ang isang babae. So, hindi magme-mens ang isang babae pag walang progesterone. Tapos, pwede rin siyang yung magkaroon ng, di ba, pre-eclampsia kung siya ay nabuntis. Opo. Mas prone. Lalo na pag mas malaki yung timbang, hindi na control yung timbang habang nagbubuntis, malaki yung weight gain niya kasi meron ding prescribed weight gain during pregnancy. Hindi ka pwedeng sobra-sobra. Kaya pala, hindi na yun healthy. Okay. Talagang minsan pinamaliit natin yung PCOS, hindi pala. Dapat pala natin seryosohin ito. Yes. Tsaka isa pa, Doc, paano po makakapagpataguyod o makapagtataguyod para sa kalusugan ang mga kababaihang may PCOS at makahanap ng suporta? At paano po nakakatulong ang lipunan? Syempre, pati yung family, di ba? Family support na lumikha ng mas inclusive at yung support o suportadong kapaligiran para sa mga kababaihang may PCOS. Okay, parang na-mention natin kanina na may emotional at mental impact din ang PCOS. Kaya hindi lang pala physical, meron palang. Kasi yung physical mo nga, marami ka nang tigyawat, hindi na na-control. Tapos naglo-lose hair ka pa. So papangit ka tingnan pag hindi kontrolado yung PCOS. So, dapat maunawaan ng pamilya itong kondisyon na to. So, yun. Kasi, di ba, important din sa family, sabay-sabay tayong kumain. So, tulungan din natin mag-diet ng maayos yung mga may PCOS natin na kapamilya. So, yun, tutulong tayo sa paghanda ng more vegetable kumpara sa bibigyan ng kanin or yung sugar or yung yung pasta, masarap pa naman yung pizza. Nako. Syempre gusto na natin 'yan, pero dahil gusto nating gumaling yung mga kapamilya natin, di tutulungan din natin na hindi sila ma-out of place or ma-tempt. Yun. Speaking of support po, kayo po ba kaya, ano po ang inyong mensahe o ano po yung maipapayo nyo po? Doon po mismo meron po, sa mga kababae na meron po nitong PCOS, lalo na sa mga nakaranas na maagang, yun nga, pagkawala ng hair, o pagkawala ng pagbubuntis dahil sa kanilang kondisyon. Okay, yung PCOS naman, yung main talaga na pwede natin gawin na nasasabi na natin. Pero yung pag pumunta kayo sa OBGYN nyo, mas matutulungan din po kayo. Kasi hindi naman instant po yung papayat tayo, aayos yung sistema. So, binibigyan din po namin sila ng mga medisina. So, yun po yung mga pills, yung pang-ovulate sa mga gustong magbuntis. Tapos, minsan, yung mga gusto mag-lose weight, meron din tayong mga additional meds na makakatulong para mas mabilis pumayat at matulungan sila dun sa pag-exercise or mas mapabilis yung proseso ng pag-control ng pagkain din, ganun. Nakakatulong po ba yung mga iniinom na, kung mga juice na, ano ba yun,
pampapayat. weight. Lose weight. Actually, misconception, misconception po yan. din Kasi yun. matamis siya eh. Oh. So, as much as possible, much better yung hindi processed na food, yung hindi processed na juice. Actually, kung juice lang sinasabi namin or mga Coke, ganon, yung mga soft drinks, mas better na hindi. Yung anything na may sugar. Pero may mga nakalagay, L-carnitine Opo, with opo. glutathione. Inumin na lang yung capsule. Pero hindi pa rin, tutulong siya, pero hindi pa rin siya yung main na makakatulong kung hindi yung proper nutrition talaga and exercise. Oo. Kasi nga, kahit nga daw yung fruits kanina, di ba, pipiliin Oo, mo matamis din kung pa. anong fruit yung kakainin. Hindi rin po lahat ay makakatulong. Concentrated yung mga Coke and juices po. So, talagang pwedeng mag-coffee, tea, okay lang yun. Walang sugar, or yung non-sugar-free na mga substitutes. Kaya para palang i-treat natin, kunyari kung may mga members tayo ng family o one or ng member ng family natin, i-treat po natin sila as diabetic, parang ganon. Parang ganon. Sa pagkain. Kumbaga pag yung may patient din ako na gano'n, mag-asawa sila. Yung asawa niya actually yung tumutulong sa kanya. So, na-achieve nila yung weight loss. Ayun, kaya kailangan. Yun, speaking of, tamang-tama yung sinabi nyo, Doc, no? Sa paano pong paraan naman makakatulong sa suportahan ng mga kalalakihan ang mga kababaihan, like yung father or asawa or kapatid ng mga lalaki. Mga kalalakihan, paano masusuporta ng mga kababaihang may PCOS? Oo. So, pag-uunawa, number 1 ulit. Tsaka, hindi nga instant yung gaganda yung ating mga kapatid, ating mga nanay or asawa. Oo. Process talaga yan. Pero, matutulungan nyo po pag kayo rin mismo, parang pwedeng sabay-sabay kayong may physical activity together. Hindi naman siya any physical activity, although yung pinakamabuti, yung sinabi ko, 3 times a week, na 1 hour, tapos yung high intensity. Pero kung anong kaya, pwede na yun. One step better na yun kaysa walang ginagawa. Tapos unti-unting increase. Hindi kailangan perfect. Basta may ginagawa. And makikita mo yung improvement, ma-inspire ka na. Ayun. Aayusin mo pa. Opo. Okay. Iba din talaga pag meron kang suporta. Oo Pero nga. siguro nga, disiplina din sa sarili, no? Sa mga kinakain. And tulungan mo talaga yung sarili mo. So, gawin mo talaga yung mga high intensity na mga Grabe, no? exercise. High intensity Although exercise. mahirap po yun nga lang yung sa simple mas malaking exercise. katawan. Oo. Kailangan pa, ibig sabihin, pag sinabing high intensity, as in, kailangan mag-enroll ng mga... Yung mga may weights po, tapos more repetition sa weights, ganun. Yung kickboxing, high intensity yun. Talagang sporty ka dapat talaga. Okay. Ayun, salamat po. Marami akong natutunan, Doc, at iyaano ko sa aking anak. Okay, salamat. Salamat po, Doc Mona, sa inyong mga ibinahagi po. Ngayon naman po ay alamin natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ngayong PCOS Awareness Month, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang impormasyon na dapat malaman ng publiko tungkol sa PCOS upang mas maintindihan at masuportahan ang mga kababaihan? Okay, sabi po ni Jean Coral, ayon sa mga eksperto, mag-focus sa mga anti-inflammatory foods, magkonsulta para sa tamang impormasyon. Ito naman ang say sa TNK ni Teddy Bernal. So, dapat pong malaman ng lipunan na hindi finish line para sa mga kababaihan ng pagkakaroon ng PCOS. Hindi po ito katapusan ng kanilang mga pangarap, kakayahan at pagkatao, kundi isang hamon lamang na maaari nilang malampasan sa tulong ng wastong impormasyon, tamang gamutan at suporta mula sa pamilya at komunidad. Okay, Doc Mona, ito naman po yung sinabi ni Rona Jean Titoy. Mahalagang malaman ng lipunan kung ano ang mga sanhi at epekto ng pagkakaroon ng PCOS. Maraming kababaihan na nabibigyan ng maling pag-aakala hinggil sa PCOS. Kabilang na dito ang hirap sa pagbubuntis, pagtaas ng timbang at pagkakaroon ng acne, oily skin na nagiging sanhi para mahusgahan ang mga babaeng nakakaranas ng PCOS. Kailangan ng lipunan na ay wastong kaalaman.
At say naman ni Sean Kyle Flores, so mahalagang malaman ng kababaihan ang tamang pamumuhay gaya ng balanseng pagkain, regular na pag-ehersisyo at sapat na pahinga ay malaking tulong ito sa kalusugan. So dapat ding bigyang pansin ang maayos na kalinisan sa katawan, pati na ang pagkakaroon ng seminar upang mas mapalawak ang kaalaman ng lahat tungkol dito. Higit sa lahat, napakahalaga ang regular na konsultasyon sa mga health professional para sa tamang gabay at gamutan. Okay. Thank you nga pala sa lahat ng sumali sa ating say sa TNK question of the week. At syempre, Doc Mona, ano naman po ang masasabi ninyo dito po sa mga insights na ito? Parang alam na alam nila yung problema ng PCOS, no? So, gusto ko yung sinabi na kailangan nga suportahan yung mga may PCOS. Tapos, siguro sa workplace din natin, yung lifestyle kasi, yung fast food, yung ganon, yung sa government din, yung policies na sana mabigyan ng time din during work na mag-physical activity. Siguro. Tsaka yung mga nutrition nga, balik tayo sa basic na mas may options na gulay, ganun, hindi lang puro fried chicken or spaghetti. Tama po. Ma-share ko lang po, no? Ito pong darating na linggo ay meron pong fun run na gaganapin po. So, in celebration po yan ng 125th anniversary ng Civil Service Commission. So, lahat po ng mga government agencies ay in-invite po na sumali dito sa fun run, no? Para din po isulong din po yung, syempre, health wellness ng mga nagtatrabaho po sa gobyerno. So, tamang-tama po yung inyong nabanggit. Maraming salamat po, Doc Mona, no, at sa ating mga ka-TNK na nagbigay ng kanilang insights. Samantala, magbibigay daan lamang po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Para nga po sa ating episode na pinamagatang PCOS, usaping pangkalusugan sa buong lipunan, kasama pa rin po natin si Dr. Mona Ethelyn L.U. Senolos, isang OBGYN mula sa Reproductive Endocrinology and Infertility ng Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute at St. Luke's Medical Center, Quezon City. At syempre po sa panghuling katanungan, Shika? Meron po ba kayong mensahe sa ating mga ka-TNK ngayong PCOS Awareness Month? Okay. Ang mensahe lang ay kaya natin to. Kaya natin to. Oo. Kahit may PCOS ka,
pwede ka pa ring malusog, pwede ka pa ring manganak at magbuntis ng normal. Nakikita ko yun sa mga pasyente pong talagang sinusunod din yung advice na at yung may disiplina nga po sa pagkain at sa exercise or physical activity. So, iwas lang din tayo ng marami na po kasing mga environmental factors, no, na pwedeng cause ng more severe PCOS or pangit din siya sa katawan natin, yung mga endocrine disruptors. So, yun yung BPA and phthalates, bisphenols A. So, yun yung mga nasa plastics, sa mga cosmetics, ganun po. So, tingnan na lang din po natin yung mga labels and kung kayang iwasan yun, iwasan din kasi para nag-a-action na parang estrogen sa katawan. So, may impact din siya sa ating may mga PCOS kasi marami na nga estrogen ang katawan ng isang may PCOS, madadagdagan pa. So, lalong gagrabe yung mga simptomas, pwedeng lumala. Like example po ba yun? Yung kunyari, nag-microwave ka na nasa plastic na pagkain? Kasi yung mga plastics nga natin are not always BPA free. So, pwede talaga po yung mangyari. And common na kasi din ngayong panahon natin na mina-microwave na po natin yung mga ganong containers. Ayan, kulang tayo sa oras. Sabitin ang ating usapan. No? Pero muli, maraming salamat po, Dr. Mona Etheline Yu Senolos, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa aming Tinig ng Kababaihan. Marami pong salamat. Thank you, Doc. din. At syempre, para po sa ating pagtatapos, syempre, pasalamatan po natin ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Salamat po, Ms. Sharon. At salamat din sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Armelita Valdevilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. Sa ngalan naman po ni Ms. Hari Castro, ako po si Shika Sandigan. At syempre, tandaan po natin ang PCOS at iba pang usaping pangkalusugan ay hindi lamang para sa mga kababaihan. Ito po ay para sa mga kalalakihan din at sa buong lipunan. Sapagkat ang kapwa nating babae, ang mga lalaki at lahat ng mga kapatid natin mula sa LGBTQIA+ community ay ating katuwang, kapantay at kaisa sa lipunang ating ginagalawan. Dahil sa gender equality, wala nang she or he. Dahil ang meron lang ay we. Kaya Happy TNK Day po sa ating lahat. Yes, tama-tama yung sinabi mo, Shika. Lahat, kumbaga, inclusive. Kumbaga, Happy TNK Day po. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di mata.